Si Lord Rama, ang hari ng mga hari, 18 bahagi. Nang umatake ang hukbo ni Ravana, nakipaglaban si Rama ng buong tapang at mabilis niyang nalipol ang lahat ng sundalo ni Ravana. Naiwan si Ravana na mag-isa upang harapin si Rama sa isang sukdulang laban. Habang umiikot sila sa isa't isa, nagpapalitan ng mga makapangyarihang sandata na puno ng mahiwagang kapangyarihan. Biglang dumilim ang kalangitan at ang lahat ng nilalang ay nakaramdam ng matinding takot. Kahit parehong tinatamaan ng mga sandata ng isa't isa, nagpatuloy ang laban. Ang mga palaso ni Ravana ay lumilipad patungo kay Rama na naglalarawan ng mga ulo ng leon, buwitre, ahas at lobo. Sinalubong naman ito ni Rama ng mga palasong nag-aapoy na wari, mga araw, buwan, bulalakaw at kometa. Sumama si Lakshmana sa labanan at sinira ang pana ni Ravana. Pinatay ang kanyang kabayo, kaya't napilitan siyang tumalon sa lupa. Galit na galit, inilunsad ni Ravana ang isang sibat na puno ng malalim na salamangka. May 8 kampanilya at kasing liwanag ng apoy. Sa tunog na parang kulog, ito'y tumama ng malalim sa dibdib ni Lakshmana at siya'y bumagsak na parang bato. Dali-daling tumakbo si Rama papunta sa tabi ni Lakshmana. Agad namang dumating si Susena, ang manggagamot na unggoy, at binigyan si Lakshmana ng isang halamang dinala ni Hanuman mula sa Himalayas. Ang halamang ito ay may kapangyarihang alisin ang anumang sandata mula sa katawan at pagalingin ang sugat na dulot ng pagpasok nito. Dumilat si Lakshmana, walang bakas ng pinsala, at niyakap siya ni Rama, sabay sigawan ng tuwa ang mga unggoy. Dumating na ang oras para sa huling labanan sa larangan ng digmaan. Sumakay si Rama sa kanyang karwahe at sinundan si Ravana. Inilunsad ni Ravana ang isang sandatang may mga tinik at balot sa apoy at usok. Sinalubong ito ni Rama ng sarili niyang sandata at nagbanggaan ang dalawa na lumikha ng pagsabog na nagbigay liwanag sa kalangitan. Pagkatapos, pinaputok ni Rama ang isang gintong palaso upang pugutan ng ulo si Ravana. Ngunit ito'y agad na napalitan ng isa pang ulo. Muling pinutol ni Rama ang ulo ni Ravana, ngunit agad din itong napapalitan. Sa ganitong paraan, naubos na ni Rama ang daan-daang palaso at ang pagpapalitan ng mga sandata ay nagtagal ng maraming araw at gabi na walang humpay. Sa wakas, kinuha ni Rama ang pana na tinatawag na Brahmastra. Sa mga balahibo nito, naninirahan ang Diyos ng hangin. Sa dulo nito ay naroroon ang Diyos ng araw at Diyos ng apoy. At ang katawan nito ay gawa sa ether. Pinuno ni Rama ito ng isang mahiwagang mantra. At pinakawalan ito kay Ravana na kasing bilis ng tunog. Nagliliyab at umuusok, tumagos ito sa puso ng hari ng mga demonyo. Bumagsak ang katawan ni Ravana, wala ng buhay, na nasa lupa. Biglang lumitaw
ang liwanag sa kalangitan at nagbagsakan ang mga bulaklak mula sa kalangitan. Si Rama ay napalibutan ng kanyang mga tapat na kaibigan at niluwalhati ng mga nilalang sa kalangitan. Tapos na ang galit sa kamatayan. Pahayag ni Rama na nakatingin sa nakahandusay na malaking katawan ng demonyo. At sinabi niya, si Ravana ay immortal at hindi tapat, ngunit siya rin ay isang magaling na mandirigma at matapang. Nararapat siyang ilibing ng may karampatang paggalang. Sundan natin ang huling bahagi sa kasaysayang ito. Haribol.